O, Pak, gusto ko yung may pa-slow mo tapos may OST na tugtog habang nagtititigan. Paano ba maging leading lady ng ganitong kagwapong opa in real life? Shock! Sino to? I'm so pogi! Oh, hi! Thank you. That's so sweet of you. I'm Kim, half British, half Korean. I travel a lot for work, but I feel like I haven't found the one to share my life with until now. Oh my God! Hanggang ang bilis naman! Where are you based? Currently in London, but I visit Seoul often. I was actually planning to visit the Philippines soon. Maybe I can meet you? Wow, really? That's exciting. Have you been here before? Once, years ago, I fell in love with the culture, and now maybe someone from there too. Ay, smooth. You have a way with words. Just being honest. You seem so kind and beautiful. I feel like I can trust you. That's nice to hear. He seems like a great guy too. Araw-araw may bagong message si Kim Young na nagpapakilig kay Shara. Kaya naman si Shara, laging may ngiti sa kanyang bibig. Yung dating minamanifest niya lang na magkaroon ng sariling opa, ngayon, dream come true na. Bida na siya sa sarili niyang K-drama. Hello. How are you, my love? Oh my God, I'm so fine. Hello, it was nice to hear your voice. But why can't you open your cam? Sorry, love. I'm at work. Oh, okay, you take care, okay? Thank you. I miss you already. I've never met someone like you before. Saranghae, mahal kita. Oh my God, you're making me blush. Stop it, okay? But yeah, I feel the same too. I'll talk to you later, okay? Okay, my love. Bye. Okay, bye. Babe, I went to the mall earlier to buy you a gift. You're so sweet, love. Thank you. Of course, my love. Package will be there by Monday. Here's the link where you can check the status of the package. Me! Ang sweet ng opo ko. Yung kasama ko surprise. Grabe, ang sweet. Ano yan? Ito, ang dami, di ba? Oh my God, ikaw na talagang haba ng hair ba? Sobrang ganda po. Ay, naku, very Latina na. Di ba? Pero like what happens in real life, hindi lahat ng love story may happy ending. May mga kwentong nagsisimula sa kilig pero magtatapos sa sakit. Hi, love. How are you? Hey, love. Can you lend me 20,000 pesos so that I can have your gifts delivered? Huh? Why do you need 20,000 pesos to get your gifts? Oh, love. It's okay. Don't worry. The package I sent you, it has money inside. You will get your money back once you get the package. But... Maybe you have some extra money there. At least just to cover the taxes. Okay. I'll just use my brother's money for tuition fee and then I'll send it right away via PayNow, okay? Okay, babe. Can't wait to see you soon. Okay, see you soon. I love you. Here you go, love. 20,000 pesos sent. Huh? Di nag-send yung message ko? What? Shucks! Yung 20,000 pesos ko! Hala, last ka mo. Balik mo 5K ko. Hello?
Relate ba kayo kay Shara? Ang sakit, di ba? Ang hirap tanggapin na yung taong pinaniwalaan mo, minahal mo, ay isa palang manloloko. Si Shara ay biktima ng isang love scam. Ito ay isang klase ng online scam kung saan ginagamit ang emosyon para makuha ang tiwala ng biktima at ang pera nila. Pero paano nga ba nagagawa ito ng scammer? Simple lang, psychological manipulation. Una, pinuno niya si Shara ng atensyon at pagmamahal. Tinarget niya ang mga kilig at pangarap ni Shara na magkaroon ng sariling opa, kaya mas mabilis siyang naniwala. Sa psychology, itong tinatawag na love bombing, ang pagbibigay ng sobrang atensyon, pagmamahal, at pag-aalaga para mahulog agad ang loob ng isang tao. At nung nakuha na ng scammer ang tiwala ni Shara, hindi na niya napansin ang mga red flag dahil emotionally invested na siya. Paano natin maiwasan ng ganitong klase ng panloloko? Ito ang ilang cyber smart tips. Una, love takes time. Mag-ingat sa mga taong masyadong mabilis magpakita ng pagmamahal, lalo na kung hindi pa kayo nagkikita sa personal. Kung sa loob lang ng ilang araw o linggo ay parang soulmates na agad kayo, red flag yan. Pangalawa, search and research. Sa panahon ngayon, madaling gumawa ng peking identity online. Pero may mga paraan para tignan kung totoo nga ang kausap mo. I-search mo ang pangalan sa Google o social media. Tignan mo kung consistent ba ang details sa iba't ibang platforms. Kung limitado ang impormasyon, kakaunti lang ang friends o contacts at mukhang staged ang mga picture ng profile niya, magduda ka na. Pwede mo ding gamitin ang reverse image search para malaman kung ang mga picture niya ay kinopy lang mula sa ibang account. Pangatlo, tandaan na nobody is perfect. Kung mukhang walang mali ang kausap mo, nukno ka ng gwapo o ganda, successful business owner, IG-worthy ang lahat ng picture, laging nasa bakasyon sa beach, magdalawang isip ka na kasi baka kinopya lang niya ang identity niya mula sa ibang tao. Pang-apat, video evidence. Kung seryoso talaga siya sa'yo, dapat kaya niya magpakita sa video call. Madalas ang scammers ay hindi pumapayag mag-on ng video kasi hindi naman sila talaga yung nasa picture. Panglima, para muna, pagpera na ang usapan. Isa sa pinaka-common na red flag ng love scams ay kapag may hingian na ng pera. Pwedeng direktang humingi ng pera ang scammer sa'yo o sasabihin niyan may emergency, na ospital, kamag-anak na wala ng wallet, kailangan ng pamasahe para magkita kayo, o tulad na nangyari kay Shara, papadalan ka kunwari ng mamahaling regalo. Pero biglang may magme-message na kailangan daw magbayad ng malaking halaga para sa taxes or clearance fees. Excited ka kaya willing ka magbayad. Pero ang totoo, walang regalo at hindi mo na mababawi ang perang pinadala mo. At panghuli, magkwento sa pamilya at kaibigan. Huwag masyadong patago. Isa sa mga pinakamagandang paraan para hindi pa scam ay ang pag-share sa pamilya at kaibigan tungkol sa mga taong ito. Minsan kasi yung mga taong nasa labas ng sitwasyon ang mas nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi mo napapansin. Huwag maging marupok. Hindi dapat sa lahat ng pagkakataon ay love is blind. Mula sa PLDT at Smart, laging tandaan always stay safe, stay smart, be cyber smart.